Yan, magandang tanghali sa inyo lahat mga ka-MUG at siyempre welcome sa panibago nating video reaction. Ito na nga no guys, um, hindi ko lang talaga maintindihan no, na bakit ba itong mga politikong ito kailangan tumano ng utang na loob sa bawat isa. No? Kagaya na lang ito no, wala daw utang na loob si Marcos. No? Kung di dahil sa mga Duterte hindi raw mananalo. Well, totoo ba? At hindi dahil doon sa mga kay PRRD eh hindi malilibing no sa libing ng mga bayani si dating Pangulong Marcos. Okay. So halimbawa na lang guys, tumanaw nga ng utang na loob itong si Marcos dito sa mga Duterte. Paano po yung mga victim? 'Di ba? So sa bandang huli, tayo yung kawawa, tayo yung mga mamamayan. Dahil sila nagtatanawan sila ng utang na loob. Eh samantalang tayo yung nagpanalo sa kanila. 'Di ba? Tayo yung bumoto eh. So sa atin sila may utang na loob, hindi sa bawat isa sa kanila. 'Di ba? So ngayon, tanong natin dito, sino ba talaga ang may utang na loob? Marcos ba o Duterte? Panoorin natin 'to. Pinaka-the best na presidente dumaan, Marcos. Yung biyayang dagat niya, pati yung Masagana 99, that was the time na hindi tayo nag-import talaga ng pagkain, sitang. Maghanap uli kayo ng Marcos. Or someday, that fellow will be elected in the generations. Wala akong utang ng loob ni kanino except for about 3 or 4 persons. Sino po yan? Jaime. Sino sa inyo nagsuporta sa akin? Kaya ano. Wala akong barangay captain. Wala akong congressman. Wala akong pera. Si Jaime pa ang nagbigay. Sabi niya, inutang daw niya. Well, si Jaime supported me. Who supported me in Luzon? No. Only Jaime Marcos. Hindi mo ko man alam, manado ako. Sino man ang sumuporta sa akin? Ang sumuporta sa akin, si Jaime. Bakit ako nanalo? What about Jaime Marcos? What? No problem. Because I know him. So, malinaw, 'di ba, mga MUG, na kung sino ang may utang na loob. Okay. Siguro yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na promote daw niya, inangat daw niya yung inangat daw niya si PBBM. Ito ba 'yon? Yung sinabi niya na ang pinakamagaling na presidente ay si Ferdinand Marcos Sr. Dahil nga daw dun sa Masagana 99, yung biyaya ng dagat, at sinabi din niya na maghanap ulit kayo ng isang Marcos. Diba? Dahil nga magaling, para sa kanya magaling ang mga Marcos eh. Doon yun ba sinasabi niyang prinomote niya? O mas tamang sabihin na ginamit niya ang Marcos para makuha niya ang simpatya ng mga Marcos loyalists. Tama? At yung pagpapalibing sa bangkay ng dating Pangulong Marcos Sr., di ba ipinangako niya yan? Pinangako niya nung siya ay nangangampanya. Again, to get the sympathy of the Marcos loyalists. Tama? Well, tinupad naman niya. Diba? Tinupad naman niya. Siyempre, para hindi siya masira sa mga Marcos loyalists. Diba? Pangalawa, wala siyang barangay captain, wala siyang congressman, wala siyang governor. Sino lang ang meron siya? Si Jaime Marcos. Sinabi rin niya, wala siyang pera. Sino nagbigay? Si Jaime Marcos. Nag-joke pa nga siya, sabi niya, inutang daw eh. So, sino ngayon na may utang na loob sa tingin ninyo? Though, tinanggap naman ni PBBM. Sinabi rin niya na may utang na loob siya at ang utang na loob na yun, yun nga, pagpapalibing sa tatay niya.
Kumbaga, kinonsider niya rin yun as utang na loob. Di ba? Kinonsider naman ni BBM yan as utang na loob. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na siya pwedeng makasuhan sa ginawa niya sa EJK. Di ba? Inamin naman niya na siya ang puno ng EJK. Di ba? Kaya, sinasabi, may mali daw sa pag-aresto. Keso ganito, ganun, ganito. My goodness. Ano din tama? Yung EJK? Na wala sa saligang batas natin? Yung patayan dito, patayan doon. 30,000 Pilipino ang pinatay, ang namatay nung panahon ng EJK. Yun ba yung tama? Yun ba yung tama sa tingin ninyo? Anong klaseng isip mayroon kayo? Dito, I stand for the victims and the family of the victims. Hindi sa kanino mang presidente. So ako wala akong nakikitang mali na isinuko si dating Pangulong Duterte sa ICC. Sasabihin niyo kapwa Pilipino ibinigay sa ibang bansa para litisin. Ba't hindi niyo makita na kapwa Pilipino nagpatayan dahil sa EJK na yan? Na hindi naman nagtagumpay din. Di ba? May drugs pa rin naman eh. May rape pa din ng time na yun. 2021 naalala ko si Ebeng Mayor na isang lesbian. Ni-rape. Pinatay. 2021 panahon yan ni Pangulong Duterte. Sasabihin nyo wala. Sasabihin nyo tahimik noon. O i-research nyo si Ebeng Mayor kung anong year yan na rape. Hindi ko makalimutan yun kasi grabe yung nangyari na yun. Napanood ko kasi yun sa mga news, sa documentary. Grabe yung nangyari. 2021 yan. Panahon yan ni Duterte. So sasabihin nyo, tahimik nung panahon na yan. Diba? So hindi talaga successful yung EJK. Nagbuwis lang ng maraming buhay. Yun ba yung tama? At mali yung pagka-aresto? Mag-isip-isip naman po tayo mga kababayan. Diba ba? So sino may utang na loob ngayon? Silang dalawa, Marcos at Duterte, may utang na loob sa atin. Dahil tayo ang bumoto sa kanila. Promise, binoto ko sila. Parehas. Sabi ako ng totoo. Di ba? Sana mag-isip-isip naman tayo ng mga Kim UG. Mga kababayan, isip-isip po tayo. Buksan po natin yung isip natin. Marami pa. Marami pa. Marami pang red flag. No? Yung mga Duterte. Kitang-kita naman natin yan. Yung Confi Fund, yung Farmally scandal, di ba? Ayaw lang talaga nating buksan ang ating isip. Kaya hindi natin makita-kita. Kasi nga fanatic tayo. Fanatic kayo eh. Ako hindi ako fanatic eh. Alam ko may mali si Marcos. Hindi rin ako pabor sa akap-akap na yan. Hindi rin ako pabor sa mga ayu-ayuda na yan. So, ilang naman ang mga Kim UG. At muli, isang magandang hapon sa inyo. At siyempre, huwag natin kalilimutan, isa lang tayo mabubuhay. Piliin po natin maging tama at mabuti. Maraming salamat. Bye-bye.